Hello guys, magandang araw po sa ating lahat at pati na rin po sa ating mga kapwa ka-farmer dyan. Magandang araw po sa inyong lahat at pati na rin po sa aking mga subscriber dito po sa Emperor Vlog. Maraming salamat din po guys sa inyong suporta dito po sa aking YouTube channel. At sa video po na ito guys ay update lang po tayo dito sa aming tanim na atsal. At pasensya na po kayo guys kung ngayon lang po tayo nakapag-upload ng video. At pati rin po sa pag-update dito po sa aming tanim. Dahil dito po sa amin guys ay medyo busy talaga kami dito. Halos araw-araw po kami na naghabol sa oras. At yun nga guys, kung makikita nyo po yung sa bandang taas po ay hindi pa po namin yan natapos sa paglagay po ng pusti. Pero konti na lang po yung hindi namin natapos dyan guys. Siguro mga 4 na tudling. Bukas po ay tatapusin po namin yan sa paglagay ng pusti. Para matalian na rin po. Dahil yung paglagyan po namin dyan na pusti guys ay tapos na rin po namin yan na talian. At ito rin, tapos na din po namin ito na lagyan ng twine na pangdepensa po natin para hindi po siya matumba. Kaya yan guys, kung makikita nyo po yan ay hindi pa namin yan natapos. Dahil nga sa lagi po kaming busy. Kaya ngayon lang po tayo nakapag-upload ng video guys. At sa ngayon ay update lang po tayo dito sa aming tanim na atsal. Sana nga lang ay makakuha po ito ng magandang presyo guys. Dahil yung tanim po namin sa ngayon na pinagharbisan namin ay halos maubos na po yung kanya pong bunga. Pero yung presyo po ay napakababa pa rin. Kaya ito po guys ay nagtanim po kami kaagad ng bago para baka sakali lang po baka tumataas po yung presyo o bumabalik yung magandang presyo. Para makabawi naman po tayo sa ating mga gastos sa pambili po ng abono at saka pati na rin po sa mga insecticide at saka sa fungicide dahil medyo may kamahalan na rin yun. Sana nga lang ay makakuha po tayo dito ng magandang presyo guys. Ang edad po nitong aming tanim ngayon guys ay nasa 1 month and 10 days simula pagka-transfer namin dito sa area. Kaya kung makikita po natin guys ay marami na po yung kanyang mga sanga. Yung kanya po mga side shoots dito sa ilalim ay medyo malaki na rin po. Yan. Halos nagkakaroon na po ito ng bunga lahat guys. Dito sa kanyang pinaka-perswine na branch, yung unang ganun po na sanga. Halos nagkakaroon na po ito ng bunga lahat. Kaya po nito guys. Tapos dito rin po sa kabila. Yan, halos nagkakaroon na po yan ng bunga. Tapos dito po sa bandang taas guys ay marami po yung kanyang maliliit na bunga na nakasunod po dito sa taas. At yung mga bulaklak niya po ay yan, hindi po siya nalalaglag. Dito po sa amin guys ay nasa 3 weeks na po dito na walang ulan. Mabuti na lang po kagabi ay umuulan na po dito sa amin. Kaya kung makikita po natin dito sa lupa ay medyo basa na po siya. Yan, meron na din po siya mga malaki na po na bunga guys. Yung iba po guys ay nag-pruning po sila sa kanila pong tanim na atsal. At dito po sa amin guys ay hindi na po kami dito nag-pruning. Yan, kung makikita nyo po yan, andyan lang po yung kanya mga sanga. Yung kanya po mga side shoots ay andito lang po. Hindi po namin yan tinatanggal guys. Dahil itong mga side shoots po nito guys ay magkakaroon din po ito ng bunga gaya po nito guys. Sayang po yan kung tatanggalin lang po natin.
kahit maliit lang po yung bunga dyan guys, dito sa kanyang pinaka persway, mabinta po natin yan. Kaya sayang po yan kapag tinatanggal lang po natin. At pwede rin po guys na kapag nag-harvest po tayo ay itong bunga po dito sa kanya po mga sanga, yan po yung gagamitin natin para sa pamasahe. Yan. Kaya mapakinabangan po natin yan guys. Dito po sa amin ay hindi na po namin yan tinatanggal. Kahit yung mga dahon po dito sa baba guys ay hindi po namin yan tinatanggal. Kahit matanda na po yung aming tanim guys ay hindi po kami nagtatanggal ng dahon at saka yung mga sanga niya. Dahil para po sa akin guys, importante din po yung kanyang mga dahon. Dahil kapag nag-spray po tayo dito ng pampataba, dito po sa dahon natin pinapadaan yung in-spray natin. Pati na rin po sa pag-spray natin dun sa pampakapit po ng ating mga bulaklak dito sa taas. Dito rin po yan sa dahon natin pinapadaan yung in-spray natin. Kaya para sa akin guys ay importante din po yung kanyang dahon na hindi po siya malaglag. Yan, halos meron na po itong mga bunga guys. Medyo maliit po yung ibang puno. Dahil itong lupa po dito guys ay hindi po siya gaanong mataba. Kaya meron ding mga ganito guys na medyo maliit lang. Pero namumunga din to guys. Yan. Yan, meron na po siya mga bunga lahat. Kung titingnan po natin yung kanya pong dahon guys ay medyo maganda po. Wala po siya mga sira-sira. Yan. Dahil medyo bata pa po kasi ito. Siguro kapag naka-harvest na po tayo dito ng 5 beses na pag-harvest natin, siguro meron na po itong mga insekto na kailangan natin na sprayhan para hindi po masira yung ating tanim. At bali yan lang po sa ngayon guys. Kung hindi pa po kayo naka-subscribe dito po sa ating channel, mag-subscribe na po kayo guys para lagi po kayong updated kapag meron po tayong video ina-upload tungkol po dito sa pag-aalaga po ng atsal. Kaya mag-subscribe na po kayo guys. At yan lang po sa ngayon guys. Maraming salamat po sa panonood nyo. Happy farming po sa ating lahat.